Mga kapatid, mas matitinding ulan ang posibleng bumagsak dito sa Luzon at western sections po ng Visayas sa mga susunod pa na araw. Dapat tayong maghanda at ang unang pwede nating gawin ay maging updated sa lagay ng panahon para bigyan tayo ng mas komprehensibong impormasyon kaugnay ng habagat at ng low pressure area. Kasama natin ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, bago natin puntahan yung maaasahan nating panahon sa mga susunod na araw, abay grabe rin naman talaga yung ulan na naranasan natin sa maghapon. Saang mga lugar yung talagang nakaranas sa matinding pag-ulan and how much rainfall yung ibinuhos? More than normal pa ba ito? Yes, Cheryl, yung ating mga pag-ulan, mostly concentrated dyan dito sa western section ng ating bansa. Yung ating pinaka-areas na nakatanggap ng mas maraming ulan, is itong ang La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, including Metro Manila. Ito, napag-alaman natin kanina, Cheryl. Nung kinuha natin yung data ng mga pag-ulan natin, is concentrated yung ating pinakamaraming pag-ulan dito sa Metro Manila mula alas 8 ng umaga. May mga pag-ulan na tayo ng mas maaga pa, pero mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2, nakapagtala tayo ng 202.1 millimeters ng pag-ulan in the span of 5 hours. Yes, kaya kapansin-pansin naman na nagba or nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa Metro Manila dahil yung amount ng pag-ulan is na-concentrate in a very short time. Kung ikukumpara natin ito sa pag-ulan natin ngayong buwan ng Agosto, ito ay halos kalahati. Kalahating buwan na yung ibinuhos sa loob lamang ng 5 yes, oras. Yes, Cheryl, 500 millimeters o nasa around 500 millimeters na pag-ulan in 1 month yung ating average o yung ating normal rainfalls sa buwan ng Agosto sa Metro Manila or Science Garden. Ito nga, almost 1/2 yung naidulot na pag-ulan. Ngayong umaga lang yan hanggang patanghali. Humuhupa na nga. Doon sa mga iba't ibang correspondents natin, sabi nila, medyo humupa na yung ulan. Ganito na ba? Gumaganda na ba ang panahon? Or ganyan pa rin ang aasahan natin sa mga susunod na araw? Hopefully, Cheryl, hindi na natin maabot ito, pero magpapatuloy kasi yung epekto ng habagat. In the next 2 to 3 days, meron pa tayong may kalakasang habagat. Kung kailan natin ito makikitang hihina, most probably meron pa tayong 5 days na aktibo yung habagat. In the next 2 to 3 days, doon may kalakasan pa ito. By weekend, meron tayong inaasahang pag-recede o pag-atras nito. Pero etong susunod na 2 hanggang 3 araw, may kalakasan pa rin ang epekto ng habagat. Bakit? At magpapaulan pa rin yan dito sa kanlurang bahagi natin bansa, including Metro Manila. Sige, Alvin, bakit? Bakit ganito pa rin ka-active ang ating hanging habagat? Yes. Ano ang nakaka-apekto? Sa ngayon, Cheryl, meron tayong tinatawag na monsoonal trough. Nangyayari yan kapag ganitong panahon ng habagat. Ito yung ating general area sa itaas na bahagi ng ating bansa na may kababaan yung pressure. Ito yung parang intertropical convergence zone kapag panahon ng habagat. Diyan kadalasan nagsisimula yung ating mga bagyo o low pressure area. Paanakan yan ng mga low pressure area. Sa katunayan, meron tayong binabantayang low pressure area. Paanakan talaga. Yes, Oo. Dito nagbo-boom yung ating mga low pressure area. Ito, meron tayong binabantayang low pressure area ngayon na huling namata ng Pag-asa sa line 1,160 kilometers east ng Northern Luzon. Ito ngayon ay hindi natin inaasahang tatama sa lupa. Bagamat may chance maging isang ganap na bagyo, pwede itong maging bagyo pero nasa mababang kategorya ng bagyo. Ito ay kikilos papunta dito sa may Taiwan at southern portion ng Japan. Pero, kaya nang binabanggit natin, itong mga nakaraang pagkakataong nag-uusap tayo dito, Cheryl, kapag dumadaan yan dito sa itaas na bahagi nating bansa, yung ating magic square o yung ating general area dyan is nagpapalakas yan ang ating habagat. Nagdumadaloy papunta dyan yung ating habagat. So, in the next few days, makikita natin na magpapatuloy ang epekto ng habagat habang kumikilos itong ating binabantayang sama ng panahon dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Cheryl? So babantayan natin itong low pressure area na ito at nandoon din daw yung posibilidad na may mabuong isa pang circulation at titignan natin kung magsasani puwersa at posibleng ang maging isang bagyo. So hopefully not kasi mas mai-enhance niya ang hanging habagat. But for now, Alvin, sa mga susunod na araw, anong mga probinsya ang kailangan pa rin maghanda? Yes, Cheryl, base sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa, meron pa rin tayong mga up to intense, heavy to up to intense rains sa mga areas nga ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Occidental Mindoro, at yung ating mga light, moderate to at times heavy rains. Posible pa rin yan dito sa mga areas ng Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Abra, Bulacan, Nueva Ecija, including Metro Manila. Again, sa mga susunod na araw, kailangan pa rin natin mag-ingat dito sa Metro Manila at mag-ready sa mga posibleng pagbaha. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Mostly, western section yan ng ating bansa. In the next 2 to 3 days, magpapatuloy po yung maka-apekto sa ating bansa. At Cheryl, makikita natin, nag-fluctuate yan
kung napapansin nyo, lumilipat-lipat yan ng area, yung ating axis ng ating habagat. Pero generally, etong western section ng Northern, Central Luzon, including Mimaropa, diyan natin nakikita yung ating mga pagulan. Dulot ng habagat, Cavite, Batangas, Metro Manila, yan, magpapatuloy And sa mga also susunod parts na of Western Visayas lang? Western Visayas, umabot yan dito sa may area ng Panay Islands, pero kumpara dito sa mga pagulan natin sa Luzon, meron tayong mga pagulan dyan at malalakas din yan kapag meron tayong thunderstorms. Pero mostly, dito sa western section ng Luzon, yung ating concentration ng mas marami at mas madalas sa pagulan. Pasadahan din natin kumusta rin yung panahon sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Yes, Cheryl, buti tinanong mo yan dahil may kabaliktaran yung ating mga pagulan ngayon dahil dito lang yan sa Luzon. Actually, sa Mindanao may kainitan pa rin at hindi umaabot yan yung epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Matataas din po yung ating mga heat index yan. Ito ay epekto na rin ng ating tinatawag na El Nino. At marami nagtataka, El Nino ngayon, bakit may pagulan, bakit may pagbaha? Parte po yan ng epekto ng El Nino. Sa kabuwang taon na aktibo yung El Nino, sa kabuwang natatanggap nating pagulan, mas mababa yun sa average. Pero pwede pa rin pong umulan dahil panahon ng habagat ngayon. At enhanced habagat ka ay epekto ng El Nino dahil mas madalas dumadaan yung ating mga bagyo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So common misconception yan, Cheryl. El Nino pa rin ngayon, aktibo po iyon. Ito po ay kalagayan ng ating karagatan sa gitnang Pasipiko. Hindi po ito kalagayan ng ating panahon. Ito po ay climate. So ito may dalawang epekto, enhanced habagat at tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa susunod na taon. Sa dry season natin, susunod na taon. At ramdam nga yan sa ibang bahagi ng ating bansa, particularly dito sa Mindanao at Visayas. May mga area sa Visayas din na mataas ang sikat ng araw. O yan mga kapatid, huwag tayong magpakampante kahit na medyo humihina-hina or tumitila ang ulan. Magpapatuloy pa raw ito hanggang midweek, hanggang Yes, Miyerkules. Maraming salamat ating weather frontliner, Alvin Pura. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.